Ng ano yan, bigyan niya ng ng lifetime medication sa pang-hospital, sa pang ano lahat. Pero hindi kami kumito. Gusto niya pa akong bayaran ng halagang 300 million. Hindi ako pumayag, ginawa niya pang 500 million. Maingay yun si Mr. Inono, 50 million binigay dyan. Para tumahimik. Yes. Ang naglakad niyan, yung kumpare ko na group is, kaya yun ang pinaka-leader eh. May pipirmahan daw po kami na waiver po na ang nakalagay daw po dun is parang iurong na titigilan na po namin yung kaso. Magkano yung ano? 1 million. Ang gusto nilang mangyari doon, pipirma ko ng affidavit na ang kakasuhan po namin ay yung Patidongan Brothers. Yung po ang nangyari, yung po na-experience ko kay Sir Macapas. 4 na taon na mula nang mawala yung mga sabongero, pero hanggang ngayon wala pa ring malinaw na sagot kung ano talaga ang nangyari. Ngayon naman may bagong usapan na naman ang kumakalat at mas mabigat ito kaysa sa dati. Ang sinasabi, may pera na raw na gumagalaw. At hindi basta-bastang halaga, ha? Kasi 50 milyon daw ang ibinibigay sa bawat pamilya ng mga nawawalan. Kung totoo yun, para saan yung pera at bakit kailangang bayaran ng mga pamilya? Pero bago po ang lahat, baka pwedeng palike ang video na ito. Dahil napakalaking bagay na ito sa aming content creators. Maraming salamat po. Kung babalikan natin, simula pa lang ng investigasyon, mainit na agad ang pangalan ni Atong Ao. Kilala siya bilang malaking negosyante at may hawak sa operasyon ng sabong. Ilang beses na rin siyang tinuro ng mga testigo na may kinalaman sa pagkawala ng mga biktima. Pero hanggang ngayon malaya pa rin siya at walang malinaw na kaso laban sa kanya. Ngayon lumalabas yung mga kwento mula mismo sa mga pamilya. May mga pagkakataon daw na pinapasok sila sa isang kwarto, kinakausap, tapos biglang inaalok ng pera. Sa umpisa, maliit lang, 1 milyon. Habang tumatagal, tumaas ng tumaas. Umabot ng 15 milyon, naging 20. At sa huli may nagsasabi na may mga nakakuha na ng 50 milyon. Kung iisipin mo, bakit ganun kalaki ang halaga? Ano ba talaga ang kapalit? Kasi ayon sa kanila, simple lang daw ang kondisyon. Yun ay ang pumatras sa kaso at manahimik na lang. Isipin mo na ikaw yung nasa sitwasyon. Nawalan ka ng anak o kapatid, tapos may lalapit at magsasabing tutulungan ka. May kasamang malaking pera at pangako na lifetime na gamutan para sa magulang mo o sagot lahat ng gastusin sa ospital. Malaking tulong kung tutuusin, lalo na kung gipit ka. Pero ang kapalit kailangan mong tumigil sa paghahanap ng hustisya. Dito mo makikita yung bigat ng desisyon. Kasi oo, makakatulong sa pang-araw-araw yung pera. Pero hanggang kailan mo kakayanin na isipin na may kapalit na presyo ang pagkawala ng mahal mo sa buhay? Kung ordinaryong tao lang ang sangkot sa krimen, malamang matagal na siyang nakakulong. Pero kapag may pera at koneksyon, parang ang hirap umusad ng kaso. Laging may lusot at laging may palusot. Kaya tuloy pakiramdam ng maraming Pilipino, iba talaga ang batas para sa mahirap at iba para sa mayaman. May isang kwento pa na mas nakakagulat. Ayon sa isang source, may pamilya raw talaga na tumanggap ng 50 bilyon. Yung mismong leader ng grupo ang nakausap at nag-ayos ng kasunduan. Pagkatapos noon, tumahimik na sila at hindi na muling nagsalita tungkol sa kaso. Kung totoo yun, mas nakakalungkot isipin. Kasi ibig sabihin, ang laban para sa hustisya na palitan na ng presyo. Hindi na ito usapan ng tama at mali, kundi magkano ang kaya mong tanggapin para manahimik. Pero hindi lahat pumayag. May mga pamilya pa rin na hindi tinanggap ang pera. Sila yung patuloy na lumalaban, kahit mahirap at kahit delikado. Kada hearing may gastos, kada araw may takot, pero pinaninindigan nila na hindi pera ang kailangan nila kundi hustisya. Alam mo, may isa pang kwento na talaga rin namang nakakakaba. Ito yung testimonya ng isang magulang na personal na nakaranas kung paano nila sinubukan hanapin ang anak nila sa gitna ng pagkawala ng sabonggero. Sabi niya, may nagsabi sa kanila noon na kung aalukin sila ng pera, tanggapin na lang nila. Hindi raw kasi sigurado kung buhay pa ang asawa o anak nila. Sinabihan pa sila na kung hindi nila ito tatanggapin, baka mamamatay sila sa hirap. Ang pera daw, kapalit ng isang dokumento na pipirmahan nila na nagsasabing ititigil na nila ang kaso para makapag-operate ulit ang sabungan. Hindi biro yung ganon. Imagine, nawawala ang anak mo,
Tapos may lalapit at magsasabing, tutulungan ka, may malaking pera, may pangakong sasagot sa gamutan at ospital. Pero kailangan mong manahimik at umatras sa laban para sa hustisya. Ang nakakatakot pa, sinabi niya sa hearing na may mga banta rin sa buhay nila. Kaya habang nagtetestify siya, ramdam mo yung kaba niya. Aminado siya na hindi sila sigurado sa kanilang seguridad, kaya kailangan nilang mag-ingat sa bawat hakbang nila. Sabi pa niya, ang huling pag-uusap nila ng anak niya ay bandang gabi ng January 13. Ang anak niya ay nasa Manila Arena at may tinukoy na 3 pangalan ng mga tao na sumasakay sa kanila at may kinalaman sa pagkawala. Pagkatapos noon, bigla na lang raw pinatay ang telepono. Ramdam mo yung desperasyon kasi iyon na yung huling pagkakataon nilang makausap ang mahal nila sa buhay bago siya tuluyang nawala. Kaya dali-dali siyang pumunta sa Manila mula sa Parañaque, diretso sa arena. Pumunta siya sa basement kung saan may loading at dropping point. Sinalubong siya ng mga security at halata na outnumbered siya. Sinubukan niyang makiusap, sabi niya. Magulang ako nung kinuha niyo, pakisulin niyo lang, pag-usapan natin kung may problema. Pero hindi agad siya pinapansin. Mas marami yung security at medyo agresibo ang tono. Mabuti na lang raw at may mga kasama siyang kakilala, kaya medyo nag-cool down ang mga guard. Doon niya nakuha ang pagkakataon na kuhaan ng picture yung mga taong pinaghihinalaan niya. Ramdam mo sa kwento niya yung kombinasyon ng galit, takot at pangamba. Hindi lang pera ang problema nila, kundi pati na rin ang kawalan ng tiwala nila sa sistema. Pati ang simpleng pakikipag-usap sa anak na sa ordinaryong sitwasyon ay normal lang, ay naging panganib pa. Habang ikinukwento niya ito sa Senate, klaro sa bawat detalye na ang kaso ay mas komplikado pa kaysa sa una nating iniisip. Hindi lang ito basta simpleng pagkawala ng mga sabonghero dahil may mga organisadong operasyon na may banta, may pagtatakip, at may mga taong pinag-uusapan para manahimik. Kaya habang naririnig mo ang kwento ng magulang, naiisip mo na hindi lang pera ang gumagalaw dito. May takot, may taktika, at may mga kapangyarihan rin na ginagamit para kontrolin ang mga impormasyon. At sa bawat hakbang ng magulang, makikita mo yung determinasyon nila. Kahit delikado, kahit mahirap, patuloy nilang hinahanap ang katotohanan. Hindi lang para sa sarili nila, kundi para na rin sa lahat ng pamilyang nawalan ng mahal sa buhay. Sabi rin nila, lumabas sila sa basement ng Manila Arena at doon nakita yung 2 security na naka-jacket. Sa oras na yon, naalala niya yung mga pangalan na binanggit ng anak niya noon. Mabuti na lang at nakuhaan niya sila ng litrato kasi pagdating ng mga kasama niya, may ebidensya na siya. Sinabi pa niya sa hearing na para sa record, dapat si Attorney Santos ang magbitbit ng mga guard na iyon sa susunod na hearing para hindi na mawala yung mga taong may alam sa nangyari. Sabi niya, ang hanap ko lang ay yung anak ko. Hindi siya nagsasabong, nagpaarkila lang siya ng sasakyan para sa event na yon. Tama po, FX ang ginamit niya, pero wala siyang kinalaman sa sabong. Ramdam mo sa boses niya yung frustration at pangambang bumabalot sa kanya kasi kailangan niyang ipaliwanag sa mga senador na hindi ang anak niya ang may kasalanan. Pagkatapos noon, diretso na siya sa arena bandang hapon ng January 13. Nakipag-usap siya sa mga security. Humihingi ng tulong na tawagin yung kumuha sa mga bata para malaman kung anong nangyari. Sabi niya, gusto niyang maayos ang lahat, malaman kung may pagkakamali ba ang mga bata o kung may ibang dahilan kung bakit sila dinala doon. Ngunit ramdam niya na hindi ganon kadali. Sa loob ng arena, kailangan pala may pass para makalabas. May ibinibigay na papel para patunay na wala kang problema sa loob at doon siya nakakita kung gaano kahigpit ang seguridad. Ang sasakyan ng anak niya ay naitala nung pumasok sa loob, pero paglabas, wala silang record na ibinigay. Sabi niya, nakakalungkot isipin na kahit sa simpleng detalye lang, ay parang tinatago pa sa kanila ang katotohanan. Lumabas din yung issue tungkol sa mga farm at kita mula sa manok. May kumakalat na impormasyon na kumita ang ilang tao ng malaking halaga, 200 million. Mula sa mga manok na ginamit sa sabong bago mawala ang mga bata. Pero mariin niyang sinabi, wala silang kinalaman sa mga panunyupi at walang anumang koneksyon ang grupo niya sa kumita sa manok. Ang mahalaga sa kanya, malinaw na maipakita sa hearing na ang anak niya ay wala sa mali at hindi parte sa anumang ilegal na operasyon.
Sabi niya, hanggang ngayon, marami pa ring nawawala. Pero ayon sa report at sa huling narinig nila mula sa kamag-anak, ang iba ay nagtatago. Hinahanap sila para magpaliwanag sa alegasyon na may kinalaman sa sabong. Kaya, para magkaroon ng teorya ang mga senador, sinasabi niya na posibleng yung anak niya at iba pang kasama ay na-pick up dahil sa maling akusasyon at hindi para sadyang kasangkot sa sabong. Ramdam mo sa bawat salita niya ang pangamba at pagnanais na maipaliwanag ang katotohanan. Hindi lang pera o impluensya ang pinagdadaanan ng mga pamilya, kundi ang pangangailangan na maipakita sa lahat na may mali sa paraan ng pagtrato sa kanilang mga anak. Kaya habang nakikinig ka, maiintindihan mo na bawat hakbang nila ay puno lamang ng pakikipaglaban para sa hustisya. Kahit delikado at kahit mahirap, patuloy pa rin nilang sinusubukan na mahanap ang katotohanan at maipakita na ang mga bata ay inosente sa mga paratang na ibinabato sa kanila. Sa dami ng lumalabas na kwento, mas lalo lang lumilinaw na hindi lang simpleng kaso ang pagkawala ng mga sabongkero. May pera, may takot, at may mga taong malalakas ang koneksyon na tila nagdidikta ng takbo ng investigasyon.